So purihin ang Panginoon at Amen. bago tayo makarinig ng salita ng Diyos ay ano man tayo ng pasasalamat natin sa Panginoon. Panahon pa natin si Chairman, no? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil anniversary na kasal namin. Amen. 46 years na kami. Hallelujah. Na, Malapit na ako mag-40 na na. po, 46 na kami. 1980 kasi ako nag-asawa. 46 na po kami. Salamat sa Lord. Ano mga pinagdaanan namin. Pero talagang nakilala ko ang Diyos 1987. Nagpapasalamat ako dahil kung wala ako siguro sa Lord, baka wala na ako sa mundo nito. Pero nung nakilala ko sa Lord, nag-boom ako. Talagang kumapit po ako sa Panginoon dahil hindi ko mararating ganitong buhay. Hindi naman ako mayaman, hindi naman ako, pero mayaman ako sa Panginoon. Amen. Kasi lahat ng bagay na mahina ako, sabi ko, Lord, sinusuko ko sa ito. Dahil kung sarili ko hindi ko kayang dalhin, pero salamat sa Panginoon dahil ang mga anak ko, napalaki ko sila, na lahat sila. At natikman ko din naman yung buhay na iba-ibang lugar. Salamat talaga sa Panginoon dahil kung isa niisipin ko, sabi ko, Lord, kung wala ako sa iyo, ewan ko kung nasaan ako. Naiyak ako dahil napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Amen. Thank you, Lord. Amen. So, purihin po ang Panginoon, no? At wala na po tayong oras at meron na tayong lalalabi ng ilang minuto na ito. 14 minutes pa, no? 14 minutes, 10 minutes eh. no? So, yan ay, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. So, isang oras lang po talaga tayo kasi kailangan. Wala nga mga tayo dumating. Oh, yan. Amen. Ayan. So, tawagin po natin ang ating misahero na si Brother Ramon o Pastor Ramon na siya po magdadala po ng mensahe sa loob ng 14 minutes, no? So, kaya niyan. Magandang gabi una sa ating Panginoon at siyempre sa ating po na nakakatipon. Hindi ito aksidente ng kataon lamang, hindi ang Panginoon ang may gawa nito. Kaya itong salita na ating pag-aaralan, napakaganda nito patungkol kay Pablo, nung nabilang siya sa Roma. Bakit siya nabilang ko? Dahil ba siya ay masamang tao? Ano na po kaya? Hindi po. Kaya siya nabilang ko dahil pinapangaral niya ang ating Panginoong Kristo. Higit sa inyong kaalaman, si Pablo, idol na si Kristo. Kung anong gusto mangyari, kung nangyari kay Jesus Christ, gusto niya rin maranasan, makinig ng mabuti. Pag-iwalay siya nakaraan. Pilipos, ang ating teksto ay matatagpuan sa Pilipos, Kabanatang 3, versikulo 1, basahin muna natin hanggang 16. Kahuli-hulihan mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng gayon ding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, hindi para sa inyong ikaliligtas. Sa ibang salin, kapakanan. Mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, mag-ingat kayo sa mga hindi toong pagtutuli. Sapagkat tayo, ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. Bagamat ako'y may dahilan magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilan magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipid Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia. Ayon sa katwirang na sa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugian. Alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugian dahil sa higit na kalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, itinis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo
at ako'y natagpuan sa kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanyang kamatayan upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi siya ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na sa hinarap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, tayong mga nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong pag-iisip o kaisipan. At kung iba ang iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin na ipahayag sa inyo ng Diyos. Ito ang susunod talata natin, ha? Verse 16, lamang pangawakan natin ang ating naabot na. Tatlong puntos dito. Una, itatanong ko lang ang verse 16 kasi haba tayo. Tatlong puntos ang maibibigay ko dito. Una, ano ang ating naabot na? Pangalawa, magpatuloy sa mithiin. Pangatlo, ang gantimpala na naghihintay sa atin. Una lang ang tatanong ko, sa atin, sa palagay nyo, sa inyong pananaw, ano ang ating naabot na? Sabi ni Pablo, panghawakan natin ang ating naabot na. Ilang taon na tayo naglilingkod sa Panginoon. Bukod sa mga pastor kasi nangangaral, hindi rin kung ano yung pananaw, ano ba ang ating labot na? Sabi ni Pablo, panghawakan. Panghawakan natin ang labot na. Pangalawa, pagpatuloy natin ang mithiin, kasi hindi pa tapos eh. Kapag pinagpatuloy natin ang ating mithiin sa Panginoon, may nakalaang gantimpala. Para tayong kasama sa takbuhan eh. Hindi ka matakbo na hindi patungo sa finish line. Hindi pa atras, pa atamso. Yung finish line na yan, makasawang kay Kristo. Nakalagay niyo mga kapatid, ano ang nabot na natin? Ayun siya. Sabi kasi ni Pablo sa verse 16, lamang panghawakan natin yung nabot na. Ito yung sinasabi niya sa Iglesia ng Pilipos na unang itinatag niya roon. Kahit siya'y nakabilanggo sa Roma, hindi siya nakabilanggo na palakad-lakad na gaya ng mga nanunungkulan sa gobyerno natin na VIP treatment. Mayroong tibing malaki, parang bakasyon lang. Pero si Pablo hindi po. Nakabilanggo siya sa Roma, nakatali yung paa niya, nakapangaw. Diba, limitado lang ang punta niya. At habang sumusulat siya, nakatago sa bubong ng kulungan ng Roma, yun ang liwanag niya. Na hindi siya sabi mga mananampalataya sa Pilipos na ganito ang kanyang sulat. Kaya sabi niya, magalak kayo sa Panginoon. Hindi sinabi niya na pag nabilang ko, lintik lang o lang ganti pag ako lumabas. Hindi ganun. Sa kabila na pinagdadaanan ni Pablo, sinasabi niya sa mga kapatid sa Pilipos, magalak kayo. Diba? Mapalinagan. Oo, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kasi siya sabi ko nga kanina, si Pablo, kung paano naranasan ng ating Panginoon ang kapighatian, gusto niya rin maranasan. Paano Pastor Bentin? Iba tayo bilang tinawag tayo ng Diyos. Siyempre marami pa tayong pagdadaanan. Very good.
Yun ang nabot mo. Tinawag ka na. Ano pa? Pangawakan mo yun. Kasi, Huwag mong bibitaw. kasi naragdagan, kasi pag tinanggap mo yun, pinangawakan mo sa buhay mo, na yung pinagdahanan mo, ibig sabihin lalago. Very good. Yung panampalataya mo sa Kanya. Tapos meron pa sa Kanya, ibibigay sa'yo ng Diyos ang reward. Kasi napagtiisan mo lahat at nagpatuloy ka sa Kanyang gawain. Na ano man dumating, nandun ka pa rin sa Kanya. Yun ang ating dapat panghawakan. Yun ang ating naabot niya. Pero sabi ni Pablo, hindi pa ako ganap. Hindi ako perfect. Ang ginagawa ko, pangalawa, gusto kong abutin ang aking minimiti. Ano yung minimiti ni Pablo? Sabi ng ating salita ng Panginoon. Gusto ko maranasan yung kamatayan, pagdusa, pagdurusa ni Kristo. Bakit nasa ang muling pagkabuhay? Yan ang minimiti niya. Dapat, sabi ni Pablo, dapat ganun din tayo pareha sa ating pag-iisip. May mga Kristiyano na nagpapakilalang Kristiyano, kaya nga sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga aso. Ang aso dito, tinatawag, asal hayop. Mga nagkukunwaring manggagawa. Pero, hindi nila ipapamuhay salita ng Panginoon. Partikular, tinukoy ni Pablo, yung pagtutulog. Sa lumang tipan, ito ay tanda ng tipan. Pero, sa kabila noon, hindi nila isinasagawa. Kaya sabi ni Pablo, tayo, ang pagtutulog, sinasamba natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating Espiritu. Yun ang tama. Ang pagtutulog sa atin sa bagong tipan, ito ay larawan ng bautismo. Ang bautismo, hindi po pinaliguan ka ng tubig, malinis ka na sa kasalanan mo. Larawan lang po yan. Ang tamang pinanghugas sa atin ng Panginoon, yung kanyang dugo. Yun ang tamang nagpalaya sa kasalanan natin. Sabi ni Pablo, dapat para sa ating pag-iisip. Sabi niya sa Colossus 3, kung kayo nga ay kasamang binuhay ni Kristo, bilang Kristiyano, isipin niyo yung mga bagay na sa langit. Siya ang nakaupo sa kanon ng trono ng ating Panginoon. Ang isang Kristiyano na mature ang pag-iisip, matagal na pinangahawakan, sabi ni Chairman, tama siya, dapat ang ating isip ang langit. Kasi ang tinutukoy ni Pablo dito, na halos siraan siya, gayahin siya, pero ibang pamamaraan. Bakit? Ito yung mga tao, sabi ni Pablo, kalaban ni Jesus sa krus. Kasi sila ay makasanlibutan. Nakaukol sa sanlibutan ang kanilang sarili at hindi sa mga bagay na panlangit. Pag binabasa natin ang Filipo, sabi ni Pablo, kung makakahalubilo natin siya, hindi tayo nagalito. Hindi tayo sigurito. Ang pagkamamamayan natin, o citizenship, sa langit. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. At kung tayo man ay gagawin po tayo, paano? Sabi ni Pablo, yung katawan mo, papalitan yan ng katawan na hindi nabubulok. Hindi nangangamoy, hindi naaagnat. Kung paano ang nangyari kay Kristo, yung siya'y mamatay bilang katawang tao, yung kanyang glorified body, malawa natin katawan. Hindi ang gagawin natin. Sabi ni Pablo, pangawakan mo, inabot mo na. Marami kasing Christian, bunagin na ako Masyado man ako ng Kristo. Sumunod ka sa Kanya. Di ba? Ang problema lang, pag Lunes, sanlibutan, pag Linggo,
Spiritual. Pag Lunes, Sabado, sanlibutan. Sabi ni Pablo, hindi. Sabi ng Kolosas ulit, kung ikaw talaga nasama na muling nabuhay kay Kristo dahil patay ka sa kasalanan, isa-isip mo yung mga bagay na panlangit. Huwag yung mga bagay na panlupa. Hindi mo madadala yan. Maguguluhan ang Di isip. ba? Hindi masama yan. Pero ang maging priority mo, Dapat siya. Oo. Kasi, alam mo, mamaas ganito yan. Example, gusto mong yumaman, di ba? Mag-apply ka sa abroad ngayon. Ngayon, parang pinangunahan mo ang Diyos sa buhay mo eh. Hindi mo siya, Lord, ikaw yung nakumbahala rin. Diba? Kasi mag-apply ka doon, gusto anong target mo, hindi mo na sinangguni sa Panginoon. Dapat, i-pray mo yun, Lord, ito ba'y kalooban mo? Hindi yung kalooban mo sarili, kung kalooban ng Panginoon. Kasi ako one time, na ito, share ko lang. Nagdito ka ng dagat din. Tama lang dito sa pinag-aralan. Nag-apply ako sa embassy. Nag-ano lahat sila. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo to, ibibigay ko po sa iyo. Panatag na ako. Tatlong station na ako. Talagang kalooban ng Diyos kasi iniilo sa Kanya, Lord, sana bigyan mo ko ng yung maintindihan ko yung English at yung aking magsasalita yung taga-interview. Hindi, walang translator ng sarili mo, kundi ang Panginoon tsaka ikaw, tsaka yung immigration. Talaga ibinigay ko na sa Panginoon. Kung anong kalooban ng Diyos, siya masusunod, hindi ang kalooban mo. Kasi pag nagsalita yung immigration, interview ka, hindi ko, ginamit din siya ng Panginoon, iningi ko eh. Apat lang yung tinanong sa akin, kinuha niya kagad yung passport ko, linagay niya doon. Pag kinuha niya, salamat sa Lord. Pinaloob ng Diyos yun. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon kasi hindi naman ako ayoko siyang pangunahan eh. Ibibigay ko sa Kanya kasi ayoko, pag pinangunahan ko, alam ko may mangyayari na hindi maganda. Pero kung ibibigay ko sa Kanya, isasangguni ko sa Kanya, alam ko may magandang kapupuntaan. Yun ang dyan. Yung ating, medyo siya sa ating pag-uusap ngayon. yun, pangalawa natin na punto, yung abutin natin ang ating minilit na. Dapat Kapag natin, nabubuhay pa tayo sa mundo, hindi pa natatapos. Kasi si Pablo nga, kahit sa kabilanggo, bakit siya nabilanggo? Sabi nga sa pagtatanggol na salita ng Panginoon. Sabi nga ng pangalawang Timoteo, sabi niya kay Timoteo, matapos ko lang aking takbuhin, ako ay parang inumin na inihandol. Sabi niya gano'n. At dumadong na sa akin ang kamatayan, at tanggapin ko na, tapos na yung matatanggap ko na ang putong, di ba? Sabi ng ni Pablo sa atin, hindi naman nananampalataya. Ang challenge ni Pablo sa atin, magpatuloy tayo sa ating Amen. gawin natin, bagamat nakamta na natin, naabot tayo. Paano inabot si Pablo na ito? Tayo inabot, sabi ng kanya. Tama. At ito mga pinangawakan natin na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pangalawa yan na naabot natin, pero hindi natatapos yun. Magpatuloy tayo sa ating misiin. Amen. Na makilala at harap-harapan natin maabot. Amen. Sapagkat ang pangako, hindi yan nagbabago ang Panginoon. Amen. So, maraming salamat po. Ilan po. Mag-pray ako sa salita. Hindi ko napag-pray yung ano po eh. Hindi ko na ipanalangin eh. Hindi yun yung agad ano eh. At least, Pero parang wala po. maganda naman po yung Pero parang 4 minutes eh. naman kayo. Diyos. Salamat po talaga. Salamat sa salita mo na Yes, Lord. binahagi sa isa't isa. Siya po. Pagpapalakas, Yes, Lord. kaluluwa, pananampalataya. Tawarin mo po kami, Panginoon, maging ang inyong lingkod na hindi ako nakapagsimula ng panalangin. Tao lang po ako, Panginoon, na naunawaan niyo po ako, Panginoon. Amen. Salamat po, salamat sa iyong mensahe, sawa, ay makapisipan nila at bulayin nila muli sino man na nakarinig ng mga kanila. Ginamit mo ang iyong lingkod si Pablo
Salamat po, purihin ko kayo. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naku, si Pastor Mike sa Pangulong Panalangin. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, ikaw ang Diyos na dakila, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan. Salamat, O Diyos, sa hapong ito. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong mensahero, salamat sa lugar na ito na patuloy mong ginagamit sa iyong gawain. Lahat po kami, O Diyos, sa iyong pagpalain na naman po ang aming mga plano sa buhay. Pangunahan mo kami, gabayan mo kami, O Diyos. Napakabuti mo, ikaw ang Diyos na tunay. Ito po ang aming samo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Okay, tuloy-tuloy po tayo rin sa CCF, no? Hindi ko na gawa ba na kasalanan yun? 7 minutes, magkano sa minuto nun? Ay, naku, Ibig sabihin ka. mga 50 pesos din.